Isinagawa ang mga kaukulang hakbang pangsiguridad ng pamunuan ng ACA Elementary School sa siyudad ng Cabanatuan, Nueva Ecija matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang kumakalat na mensahe na umano'y may kaugnayan sa banta sa seguridad ng paaralan. Agad na nakipag-ugnayan ang punong guro ng paaralan sa pamunuan ng barangay at sa Philippine National Police PNP Cabanatuan upang may sagawa ang nararapat na mga protokol para sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani. Isinailalim din sa beripikasyon at masusing koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ang naturang ulat. Patuloy itong minomonitor at sinusuri upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng paaralan. Isinagawa rin ang pagpupulong ng mga guro upang talakayin ang mga kinakailangang pag-iingat at paghahanda alinsunod sa mga itinakdang polisiya at pamaraan sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Samantala, may mga nakatalagang pulis sa paligid ng paaralan bilang dagdag na seguridad upang higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng pamunuan ng ACA Elementary School sa barangay at PNP Cabanatuan upang mapanatili ang kaayusan at agarang matugunan ang anumang usaping may kaugnayan sa seguridad. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na patuloy itong magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang, katuwang ang mga kinauukulang awtoridad upang mapanatili ang kaligtasan, seguridad at kaayusan ng buong komunidad ng ACA Elementary School. Nagpatupad ng preventive suspension ang National Police Commission o NAPOLCOM laban kay Patrolman Kaiser Santos Alfonso ng Nueva Ecija 1st Provincial Mobile Force Company matapos siyang ireklamo sa umano'y panggagahasa at pagmamanipula sa isang 14 anyos na batang babae. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, hindi nila pahihintulutan na may mga pulis na sangkot sa panggagahasa o pang-aabuso sa mga kabataan. Agad umaksyon ang komisyon sa araw ding iniakyat sa kanila ang naturang kaso. Sa isang press briefing noong Miyerkules, humingi ng tulong sa NAPOLCOM ang guardian ng biktima na itinago sa alias na Inday upang makapaghain ng administrative complaint laban sa pulis at makahiling ng pagbabago ng venue para sa pagdinig ng kaso. Ayon sa guardian, umano'y nangako ang pulis sa minor de edad kahit ito ay may asawa na. Patuloy din umano ito nagpapadala ng mga mensahe at tumatawag sa biktima sa pamagitan ng Instagram. Dahil dito, iniutos ng NAPOLCOM ang preventive suspension kay Patrolman Alfonso upang matiyak na magiging patas ang isinasagawang administrative proceedings at maiwasan ang anumang posibleng impluensya o panghihimasok sa proseso. Nagbigay din ang NAPOLCOM ng psychological assistance sa 14 anyos na biktima at nangako ang pangangalaga ng kanyang kapakanan habang nagpapatuloy ang kaso. Mariing kinundina ni Commissioner Calinisan ang umano'y ginawa ng pulis at binigyang diin na tungkulin ng mga alagad ng batas na protektahan ng publiko, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Hinimok din ng Commissioner ang iba pang posibleng biktima ng pang-aabuso ng mga pulis na huwag matakot na magsumbong at lumapit sa NAPOLCOM. Samantala, pinuri ni Commissioner Calinisan sina Police Major Ernesto V. Isguera, Chief of Police ng San Antonio Municipal Police Station at Police Executive Master Sergeant PEMS Michelle C. Nadudo ng Women and Children Protection Desk o WCPD ng Nueva Ecija Police Provincial Office dahil sa mabilis na pagtugon sa insidente. Ayon kay Calinisan, ang ipinakitang profesionalismo ng mga ito ang inaasahan sa bawat pulis na pinagkatiwalaang protektahan ng kababaihan at mga bata. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na mananatili itong matatag sa pagtatanggol sa karapatan ng mga biktima, partikular na mga kababaihan at kabataan at sa pagsusulong ng pananagutan sa loob ng Philippine National Police. Gayunman,
Ang mga paratang laban kay Patrolman Alfonso ay nananatiling aligasyon habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso at investigasyon ng mga kinauukulang otoridad. Nananawagan ang pamunuan ng Mabini Homesite Integrated School sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa publiko na pairalin ang pag-iingat at paggalang sa privacy ng mga mag-aaral na sangkot sa isang insidenteng naging viral sa social media. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, hiniling nito sa publiko na iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, gumawa ng mga haka-haka o magbahagi ng mga larawan at content na maaaring higit pang makaapekto sa dignidad, privacy at emosyonal na kalagayan ng mga learner. Ayon sa school administration, agad silang nagsagawa ng mga nararapat na hakbang matapos nilang malaman ang naiulat na insidente. Isinailalim din umano ito sa tamang proseso ng paaralan alinsunod sa mga pulisiya ng Department of Education. Nakipag-ugnay na rin ang mga school officials sa mga magulang o guardian ng mga learner na sangkot at nagsagawa ng pagpupulong upang mapag-usapan ang sitwasyon. Kasabay nito, nakipagdialogo rin ang mga concerned teacher at school personnel upang matugunan ang issue at maibigay ang kinakailangang suporta sa mga mag-aaral. Binigyang diin ng paaralan na hindi nito maaaring ibunyag ang anumang kompedensyal na detalye tungkol sa mga learner dahil sa mga umiiral na provision sa Data Privacy Act of 2012 at mga pulisiya sa Child Protection. Tiniyak naman ng Mabini Homesite Integrated School na nananatiling pangunahing prioridad nito ang kaligtasan, kapakanan at kagalingan ng lahat ng mga mag-aaral. Nananawagan ng pamunuan sa publiko na bigyan sila ng pagkakataong maisagawa ang due process at lutasin ang usapin ng maayos, patas at naayon sa kapakanan ng mga learner. Let us protect our children. Ito ang panawagan ng paaralan kasabay ng pakiusap na itigil ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at pairalin ang respeto at malasakit sa lahat ng sangkot.